Ang hangin sa loob ng perlas ng silangan ay may sariling bigat. Isang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, bagong lutong steak, at ang hindi maipaliwanag na tensyon na namamagitan sa mga empleyado. Nagniningning ang mga chandelier sa kisame, ang kanilang liwanag ay sumasayaw sa ibabaw ng mga kopita ng alak, lumilikha ng ilusyon ng perpektong kapayapaan. Ngunit para kay Lea Morales, ang kapayapaang yon ay isang manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. At sa gabing iyon, nabasag nga ito. Ay naku, patawad. Ang tinig ng isang babaeng may makapal na lipstick at kumikinang na mga alahas ay tumusok sa mahinang ugong ng mga usapan. Isang malamig na likido, isang mamahaling red wine ang biglang bumuhos sa puting uniforme ni Lea. Naramdaman niya ang pagdampi nito sa kanyang balat malamig at malagkit. Isang sandali ng katahimikan, lahat ng mata sa kalapit na mga lamesa ay napunta sa kanya. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagngisi ni Camille, isa sa mga kasamahan niyang waitress, isang ngisi na puno ng kasiyahan sa kapahamakan ng iba. Hindi kumilos si Lea, hindi siya napasigaw o nagpakita ng anumang inis. Sanay na siya. Sanay na siyang maging invisible, maging isang bagay na hindi pinapansin hanggang sa magkamali. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyong nakasuksok sa kanyang bulsa at sinimulang punasan ang mantsa sa kanyang damit. Walang anuman po, ma'am. Aksidente lang po. Mahinahon niyang sabi, ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado kahit na sa loob niya ay kumukulo ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Mabuti naman, sabi ng babae, hindi man lang tunay na humihingi ng paumanhin bago bumalik sa pakikipagtawanan sa kanyang mga kasama. Para sa kanila si Lea ay bahagi lang ng muebles, isang uniforme na maaaring madumihan at malilinis din. Nagpaalam si Lea para pumunta sa staff room. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran, lalo na ang mga mata ni Camille. Pagpasok sa maliit at masikip na silid sa likod ng kusina, isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na pader ng locker. Huminga siya nang malalim pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi dahil sa natapunan siya ng alak, kundi dahil sa bigat ng lahat. Ang amoy ng alak ay nagpaalala sa kanya ng amoy ng ospital, ang amoy ng antiseptic at sakit na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon. Ang imahe ng kanyang ina, si Aling Rosario, na nakahiga sa kama, unti-unting tinatalo ng cancer, ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga ngiti nitong pilit ang mga pangakong hindi na matutupad. Huwag mong hahayaang apakan nila ang pagkatao mo, anak. Ang dignidad, hindi yan nabibili ang huling habilin nito sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, isang mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid si Mia. Ate, nakainom ka na ba ng gamot mo sa puso? Huwag kalimutan ha, love you. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si Mia, ang 10 taong gulang niyang kapatid na may butas sa puso, pero ang puso nito'y puno ng pagmamahal para sa kanya. Si Mia ang dahilan kung bakit siya bumabangon tuwing umaga. Si Mia ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang mga gabing tulad nito. Ang pangarap niyang makapagtapos ng kursong linguistics sa universidad, ang mga librong naiwan sa kanilang maliit na apartment, lahat ng iyon ay isinantabi niya para sa gamutan ni Mia at sa pagbabayad ng limpak-limpak na utang na iniwan ng pagkamatay ng kanilang ina. Bumukas ang pinto ng staff room at pumasok si Camille. May dalang tray ng mga basong walang laman. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa at huminto ang tingin sa basang mantsa sa kanyang uniforme. Wow, ang galing! Sarkastikong sabi ni Camille habang inilalapag ang tray ng may kalabog. Kahit binuhusan na ng alak ng kliyente, kalmado pa rin. Parang wala lang. Kaya ka paborito ni Ma'am Teresa eh. Sanay kang magpaapi. Hinarap siya ni Lea, ang mga mata ay payapa pero matatag.
Hindi niya bibigyan si Camille ng kasiyahang makita siyang apektado. Trabaho lang ito, Camille. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Kailangan? Tumawa si Camille isang tawang walang kagalakan. O baka naman kailangan mo talaga ng pera. Kaya kahit anong kahihiyan titiisin mo. Balita ko, malaki pa rin daw ang utang nyo sa ospital. Isang ugat ang pumintig sa sentido ni Leah. Alam ni Camille ang sitwasyon niya. Alam nito ang tungkol sa utang ang tungkol kay Mia. At ginagamit nito iyon laban sa kanya. Sa loob ng 6 na buwan nilang pagsasama sa trabaho, wala nang ginawa si Camille kundi gawing miserable ang bawat araw niya inggit sa atensyong nakukuha ni Leah mula sa management dahil sa kanyang kasipagan at galing sa Ingles. Mas mabuti nang magtrabaho ng marangal kaysa manira ng iba para umangat. Malamig na sagot ni Leah bago ito talikuran para kumuha ng reserbang uniforme sa kanyang locker. Bago pa makasagot si Camille, bumukas ulit ang pinto. Si Teresa ang kanilang manager na nasa mid-40s, isang babaeng strikta pero patas. Leah, magpalit ka na ng uniforme. May bagong dating. VIP, Table 7. Ikaw ang kailangan ko doon. Sila yung klase ng bisita na kailangan ng espesyal na atensyon. Napatingin si Leah kay Teresa pagkatapos ay kay Camille na ngayon ay nakanguso. Ang Table 7 ay para sa pinakamahahalagang bisita. Ang ibig sabihin nito ay mas malaking pressure, ngunit posibleng mas malaking tip. Opo, Ma'am Teresa. Saglit lang po, sagot ni Leah. Pagbalik ni Leah sa dining area, suot ang kanyang malinis at plansadong reserbang uniforme. Agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Tila lahat ng ingay ay umiikot sa isang partikular na lamesa. Ang Table 7, doon sa pinakagitna ng silid, nakaupo ang 4 na lalaking naka-Amerikana. Ngunit isa sa kanila ang tila may sariling grabidad na humihila sa atensyon ng lahat. Si Enrique De Marco, isang self-made millionaire, isang alamat sa mundo ng real estate. Nasa mga 40 anyos matikas ang tindig, may suot na rilong mas mahal pa siguro sa isang taon niyang sahod at may isang klase ng kumpiyansa na halos nagiging arogansya na. Nagsasalita ito ng malakas, ang bawat salita ay tila isang anunsyo para sa buong restaurant. At sinabi ko sa kanya kung hindi mo kayang makipagsabayan, bumalik ka sa probinsya at magtanim ka na lang ng kamote. Nagtawanan ang kanyang mga kasama, isang tawang pilit at naghahanap ng pabor. Napansin ni Leah na ang ibang mga waiter ay tila umiiwas na mapadaan sa kanilang lamesa. Leah, bulong ni Teresa sa kanyang tabi, iniaabot ang menu. Magaling ka sa Ingles at higit sa lahat mahaba ang pasensya mo. Ikaw na ang bahala sa kanila. Huwag mong pansinin ang kayabangan, isipin mo na lang ang tip. Isang tipil na tango lang ang isinagot ni Leah. Ito ang realidad niya. Ang kanyang husay sa wika na dati para sa pangarap niyang maging isang propesor, ngayon ay ginagamit niya para magsilbi sa mga taong tulad ni Enrique De Marco. Humugot siya ng malalim na hininga, pinakalma ang kumakabang dibdib. Inayos niya ang kanyang tray, siniguradong diretso ang kanyang tindig, at propesyonal ang kanyang ngiti. Ito ang digmaan niya gabi-gabi. Isang tahimik na digmaan laban sa pagod sa pangungutya at sa sarili niyang mga pangarap na nakatago. At habang naglalakad siya papalapit sa Table 7 sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, hindi niya alam na ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay ay malapit nang magsimula. Sa paglapit ni Leah sa Table 7, para siyang isang sundalong papasok sa isang laban na alam niyang dehado siya. Ang kanyang nangiti ay isang perpektong maskara, isang sandata na pinraktis niya ng libu-libong beses sa harap ng salamin. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mga galaw ay puno ng grasya, isang profesionalismo na itinago ang pagod at bigat sa kanyang dibdib. Huminto siya sa gilid ng lamesa. Magandang gabi po. Ako po si Leah, ang magiging server ninyo ngayong gabi. Handa na po ba kayong umorder?
Ang kanyang boses ay malinaw at magalang purong Tagalog. Hindi siya tiningnan ni Enrique de Marco. Nakasandal ito sa upuan, pinapaikot-ikot ang kopita ng alak sa kanyang mga daliri. Tumingin ito sa isa sa kanyang mga kasosyo at ngumisi. "Let's see if this one even understands basic courtesy," sabi nito sa Ingles sapat na malakas para marinig ni Leah. Isang tawang mahina ang narinig mula sa mga kasama nito. Nagpanggap si Leah na walang narinig. Nanatili ang kanyang ngiti. "Ano po ang maihahandog ko sa inyo?" Dito na siya tiningnan ni Enrique isang tingin na mapanuri mula sa kanyang simpleng sapatos hanggang sa kanyang buhok na nakapusod ng maigi. "We'll start with a bottle of your finest Cabernet Sauvignon." Utos nito, ang bawat salita ay binibigkas ng may diin at pagmamaliit. "Something from the Napa Valley, perhaps from the 98 vintage. Can you handle that, or should I just point at the menu?" Ang tanong ay isang patibong, isang insulto na binalot sa kunwaring pagtatanong. Isang kislap ng galit ang dumaan sa mga mata ni Leah, ngunit agad itong nawala, pinalitan ng blangkong profesionalismo. "Sige po, sir. Titingnan ko po kung available ang aming 98 vintage. Mayroon po kaming magandang seleksyon mula sa Napa Valley." Sagot niya, nananatili sa wikang Tagalog. Ang kanyang pagtangging makipag-usap sa Ingles ay isang tahimik na pagtutol, isang paraan upang ipakita na hindi siya magpapasindak. Sumimangot si Enrique. Malinaw na hindi niya nagustuhan ang sagot. Sanay siyang lahat ay sumusunod sa kanyang mga patakaran sa kanyang wika. Ang pagmamatigas ni Leah ay isang personal na hamon sa kanyang kapangyarihan. At para sa pagkain, pagpapatuloy nito, mas mayabang na ngayon. "I want the tomahawk steak medium rare. Make sure the chef gets it right. I hate sending food back. It's a waste of my time." "Masusunod po, sir. Medium rare." Ulit ni Leah habang isinusulat sa kanyang maliit na notepad. Tumingin siya sa ibang mga ginoo sa lamesa. "Para po sa inyo, mga sir." Ang mga kasosyo ni Enrique na halatang hindi komportable sa sitwasyon ay mabilis na umorder sa Tagalog, tila nagpapakita ng simpatiya kay Leah. Ngunit walang naglakas loob na sawayin ang kanilang makapangyarihang kasama. Sa di kalayuan sa isang service station, nagkukunwaring nagpupunas ng mga baso si Camille. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat kilos sa table 7. Isang mapanuyang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, nasisiyahan sa panonood ng dahan-dahang pag-init ng sitwasyon. Pagkaalis ni Leah para kunin ang alak, bumaling si Enrique sa kanyang mga kasama. "Nakita niyo yon, ganyan ang problema sa bansang to. Walang ambisyon, ayaw matuto." Bumalik si Leah, dala ang isang bote ng alak. Maingat niya itong ipinakita kay Enrique. "Sir, wala na po kaming 98 vintage, pero ito po ang aming 99 reserve. Sabi po ng aming sommelier, ito ang pinakamagandang taon para sa alak na ito." Tiningnan lang ni Enrique ang bote at iwinasiwas ang kamay. "Fine. Whatever. Just open it." Habang binubuksan ni Leah ang bote, narinig niya ang pagpapatuloy ni Enrique sa kanyang sermon. "People like you never get ahead because you're too simple-minded to learn." Diretsong sabi nito ngayon ay nakatingin na sa kanya. Ang mga salita ay tumama kay Leah na parang sampal. Biglang pumasok sa isip niya ang tinig ng kanyang ina. "Huwag mong hahayaang apakan nila ang pagkatao mo, anak." Ang dignidad, hindi iyan nabibili. Humigpit ang hawak niya sa corkscrew, ang kanyang mga daliri ay namuti sa diin. Ngunit nang ibuhos niya ang alak sa kopita ni Enrique, ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Kalmado. Pinanood siya ni Enrique, naghihintay ng reaksyon, isang luha, isang salitang pabalang, kahit anong magpapatunay na natalo siya. Ngunit wala. Ang kalmadong mukha ni Leah ang mas lalong nagpainit ng ulo niya. Itinaas niya ang kopita, tinikman ng alak, at ibinaba ito ng may sobrang lakas. Bang!
Ang tunog ng pagtama ng babasagin sa kahoy na lamesa ay umalingaw-ngaw. Napahinto ang mga usapan sa paligid. Lahat ng mata ay muling napunta sa kanila. Tumayo si Enrique nang bahagya ang muka ay namumula dahil sa alak at galit. Itinuro niya si Leah. Ang kanyang boses ay isang dagundong sa tahimik na gabi. Heto isang hamon para sa iyo, Miss. Tagalog speaker. Sabi niya ang bawat salita ay puno ng lason. Bibigyan kita ng $1,000 cash. Kung kaya mo akong pagsilbihan gamit ang perpektong Ingles hanggang matapos ang gabi. Isang alo ng tawanan ang sumabog mula sa kanyang mga kasama. Ang ilan ay tawang-tawa, ang iba ay nerbyoso. Ang buong restaurant ay naging isang teatro at si Leah ang nasa entablado nakatutok sa ilalim ng isang malupit na ilaw. Mula sa malayo, nakita ni Leah ang namumutlang mukha ni Teresa puno ng pag-aalala. Sa gitna ng kahihiyan sa likod ng isa sa mga poste, dahan-dahang inilabas ni Camille ang kanyang cellphone. Tiniyak niyang hindi siya nakikita. Sa isang pagpindot, nagsimulang mag-record ang kamera, nakatutok sa eksena sa mukha ni Enrique na puno ng kayabangan at sa mukha ni Leah na hindi mabasa. Isang nangiting tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Ang mundo ni Leah ay tila bumagal. Ang ingay ng tawanan ay humina. Ang nakikita lang niya ay ang mapanlibak na mukha ni Enrique. Sa isang iglap, dumaan sa isip niya ang lahat ng mga bayarin sa ospital, ang maintenance na gamot ni Mia, ang mga pangarap na isinuko niya. Ang $1,000. Malaking pera. Pero ang kapalit ay ang kanyang dignidad. Huminga siya ng malalim isang hininga na humugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang paningin mula sa sahig at tumitig ng diretso sa mga mata ni Enrique de Marco. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas matibay. Isang malamig na determinasyon. Ang katahimikan ay bumalot sa lamesa habang naghihintay ang lahat sa kanyang sagot. At pagkatapos sa isang tinig na mahina, ngunit malinaw at pumuputol sa tensyon na parang isang kutsilyo, nagsalita siya. As you wish, sir. Ang dalawang salitang yon ay lumutang sa ere na parang isang hamon na ibinalik. Ang nangisi sa mukha ni Enrique de Marco ay bahagyang natigilan, napalitan ng pagtataka. Ang tawanan mula sa kanyang mga kasama ay humina at naging bulungan. Maging ang malayong tunog ng piano ay tila tumigil, naghihintay sa susunod na mangyayari. Nakatutok pa rin ang kamera ng cellphone ni Camille, kumukuha sa bawat segundong puno ng tensyon. Ito na naisip niya. Ito na ang magpapabagsak sa perpektang si Leah. Well, sabi ni Enrique na nakabawi na mula sa pagkagulat. Isang mapagmataas na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Inayos niya ang kanyang upo na parang isang hari na handang manood ng isang palabas. Let's begin then. Entertain me. Hindi kumibo si Leah. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa halip, isang halos hindi mahahalata na pagbabago ang nangyari sa kanyang tindig. Tila siya tumangkad. Ang dating waitress na puno ng pagpapakumbaba ay napalitan ng isang babaeng may taglay na kumpiyansa. Dahan-dahan kinuha niya ang wine list mula sa service table. Bawat galaw niya ay kalkulado at puno ng grasya. Iniharap niya ito hindi kay Enrique, kundi sa kasosyo nitong mukhang pinakabata at pinakadesente sa lahat. Good evening, gentlemen. Nagsimula si Leah. Ang kanyang boses na kanina'y mahinhin at magalang sa Tagalog ngayon ay nagkaroon ng ibang timbre sa Ingles. Ito'y malinaw, matatag at may perpektong accent, isang neutral educated na Ingles na bihirang marinig sa labas ng akademya o boardrooms ng mga korporasyon. While the 99 Cabernet is an excellent choice, might I also recommend the Chateau Margaux. Its complex notes of blackcurrant and violet would pair exquisitely with the robust flavor of the tomahawk steak Mr. DeMarco has ordered.
Ang katahimikan sa lamesa ay naging parang yelo. Ang mga kasosyo ni Enrique ay nagkatinginan, ang kanilang mga panga ay bahagyang nakabukas sa pagkamangha. Maging si Enrique ay napakunot ang noo. Hindi ito ang Ingles na inaasahan niya, hindi ang sirang Ingles ng isang call center agent o ang pinag-aralang Ingles mula sa panonood ng pelikula. Ito ay sopistikado. Ito ay matalino. Ibinaba ni Leah ang wine list at bumaling kay Enrique, ang kanyang mga mata ay diretsahan at walang takot. Or perhaps, sir, you'd prefer something bolder. We have a limited collection of Screaming Eagle Sauvignon Blanc. A rather audacious choice, but given your personality, I thought it might be fitting. Ang banayad na sarkasmo sa dulo ng kanyang sinabi ay hindi nakaligtas kay Enrique. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula isang halo ng pagkainis at pagkapahiya. Sinubukan niyang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Impressive, sabi niya pilit na tumatawa. Where did you learn all that copying movies? Ang kanyang tanong ay isang huling pagtatangka upang ibalik siya sa lugar na sa tingin niya ay nararapat para kay Leah, isang hamak na manggagaya. Ito na ang sandaling hinihintay ni Leah. Ang lahat ng taon ng pag-aaral, ang lahat ng gabing walang tulog sa pagbabasa ng mga libro, habang nagbabantay sa kanyang ina, ang lahat ng pangarap na kanyang isinuko, lahat ay nagtipon-tipon para sa sagot na ito. Maingat niyang inilapag ang kanyang maliit na tray sa service table. Isang simpleng kilos, ngunit nagpapahiwatig ito na hindi na siya nagsisilbi. Nakikipag-usap na siya kapantay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Enrique. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa bawat sulok ng restaurant, malinaw at hindi maikakaila. Perhaps, sir, it's not a question of where I learned English. Sabi niya, ang diin sa salitang where ay banayad ngunit matalim. But why you assume that education is exclusive to your social status? Huminto siya, sandali hinahayaan ang mga salita na lumubog sa isipan ng lahat ng nakikinig. Ang mukha ni Enrique ay natigilan ng kanyang bibig, ay bahagyang nakabuka, walang salitang lumalabas. Nagpatuloy si Leah, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Would you like to proceed with the Chardonnay? Or would you prefer a lesson in basic human decency first? Muli siyang huminto, tila nag-aalok ng isang tunay na pagpipilian. It's not on the menu, but for you. Dagdag niya isang bahagyang pagtaas ng sulok ng kanyang labi. I can make an exception. Iyon na. Ang huling salita. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Para itong isang bomba na sumabog nang walang tunog, nag-iwan ng pinsala sa anyo ng mga nakangangang bibig at nanlalaking mga mata. Ang mga kasosyo ni Enrique ay napayuko, ang iba ay napainom ng tubig. Nais na lang nilang maglaho sa kinaupuan. Si Enrique de Marco, ang lalaking kayang bilhin ang buong restaurant kung gugustuhin niya, ay napatahimik, walang maisagot. Ang kanyang kayabangan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Ang tanging kulay sa kanyang mukha ay ang matingkad na pula ng kahihiyan. Sa likod ng poste, nanginginig ang kamay ni Camille habang pinipindot ang stop record button. Napanganga siya, hindi sa tagumpay kundi sa lubos na pagkabigla. Ang video na akala niya ay magiging katatawanan ni Leah ay naging video ng kanyang sariling pagwawagi at ng lubos na pagkatalo ng isang makapangyarihang tao. Tinalikuran ni Leah ang lamesa. Kinuha niya ang kanyang tray at naglakad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang ulo ay taas noo. Ang bawat hakbang niya palayo sa table 7 ay isang hakbang papalapit sa pagbawi ng dignidad na sinubukang agawin sa kanya. Habang naglalakad siya, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Tagumpay. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw,
Sa ibabaw ng nagmamadaling siyudad ng Maynila, isang bagyo na ang nabubuo sa digital na mundo. Isang bagyo na ang sentro ay isang maikling video kuha mula sa isang nanginginig na cellphone sa loob ng isang mamahaling restaurant. Ang video na may titulong "Waitress Binara at Pinahiya ang Mayabang na Milyonaryo Watch Till End" ay kumalat na parang apoy. Ibinahagi ito mula sa isang maliit na gossip page patungo sa malalaking news outlets at social media influencers. Sa loob lang ng 6 na oras, umabot na ito sa milyon-milyong views, libu-libong shares at isang rumaragasang agos ng mga komento. Ang mukha ni Enrique De Marco na karaniwang nakikita sa mga business magazine na may caption na visionary o tycoon, ngayon ay nasa ilalim ng mga salitang arogante, walang modo, at mayabang. Ang mukha ni Leah na dati hindi kilala ay biglang naging simbolo ng tapang dignidad at empowered woman. Ang kanilang pagtatalo ay hindi na lang isang simpleng insidente. Ito'y naging isang pambansang usapin tungkol sa agwat ng mayaman at mahirap, tungkol sa pag-abuso sa kapangyarihan at tungkol sa halaga ng respeto. 9:09 ng umaga, habang naghahanda si Leah para sa kanyang shift, walang kamalay-malay sa kaguluhang nangyayari online. Nagtimpla siya ng gatas para kay Mia at siniguradong nainom nito ang gamot sa puso. "Ate, parang pagod ka," sabi ni Mia habang nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. "Okay ka lang ba sa work mo?" Isang nangiti ang pinilit ni Leah. "Oo naman, bunso. Napuyat lang siguro. Sige na, baka malate ka pa sa online class mo." Hinatid niya ng halik si Mia at lumabas ng kanilang maliit na apartment. Sa paglalakad niya patungo sa sakayan, napansin niyang tila may kakaiba. Ilang tao ang napapatingin sa kanya nagbubulungan. Ipinagsawalang bahala niya ito. Marahil ay imahinasyon niya lang. Ngunit pagdating niya sa perlas ng silangan, ang pakiramdam ay hindi na maitatanggi. Ang mga kasamahan niya, mga kusinero, dishwasher at kapwa waiter ay napahinto sa kanilang ginagawa nang makita siya. Ang kanilang mga tingin ay pinaghalong paghanga, takot at pag-uusisa. "Leah?" Ang boses ni Teresa ay tumawag mula sa kanyang opisina. Mayroon itong pagkaapurahan. Pagpasok ni Leah sa maliit na opisina, nakita niya si Teresa na nakaupo sa harap ng kanyang computer, ang mukha ay balisa. Sa screen, nakapos ang video, ang kanyang sariling mukha kalmado at matatag ang nakatitig pabalik sa kanya. "Ma'am Teresa." "Ano po to?" Mahinang tanong ni Leah, kahit na unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang lahat. Ito ang pinag-uusapan ng buong Pilipinas ngayon. Sagot ni Teresa, ipinapakita ang bilang ng views sa ilalim ng video. "May kumuha ng video kagabi at ngayon ikaw at si Mr. De Marco ang laman ng lahat ng balita." Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Pinanood niya ang video, ang bawat salita, ang bawat reaksyon. Narinig niya ang kayabangan sa boses ni Enrique at pagkatapos ang sarili niyang tinig, kalmado ngunit matalim. Nakita niya ang kahihiyan sa mukha ni Enrique at sa isang sulok ng frame sa isang iglap, nasulyapan niya ang anino ng isang tao sa likod ng poste, isang anino na may hawak na cellphone. Camille. Samantala sa tuktok ng isang makintab na skyscraper sa Bonifacio Global City, ang mundo ni Enrique De Marco ay guguho. Nagising siya sa walang tigil na pagring ng kanyang telepono. Ang una ay mula sa kanyang PR team. Ang pangalawa ay mula sa isa sa mga kasosyo niya kagabi, sumisigaw at nagrereklamo. Ang pangatlo ay mula sa CEO ng isang international company na malapit na niyang isara ang deal, isang kumpanyang kilala sa kanilang mahigpit na Ethical Business Practices Policy. "Enrique," sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at formal. "I think we need to postpone our partnership signing."
My board has seen a very disturbing video circulating online. Bago pa siya makasagot, ibinaba na ang tawag. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating mula sa isang tawag na may numero ng kanilang lumang bahay sa probinsya. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, isang negosyanteng old school na nagtayo ng pundasyon ng kanilang yaman mula sa wala. Enrique. Ang boses ng kanyang ama ay dumagundong walang bakas ng paggalang sa pagiging bilyonaryo ng anak. Ano no itong kalokohan na nababalitaan ko? Pinagtatawanan tayo ng mga kamag-anak natin. Ipinapahiya mo ang apelyido natin. Dad, it's just a misunderstanding. Sinubukang ipaliwanag ni Enrique habang minamasahe ang kanyang sentido. Hindi yan misunderstanding, sigaw ni Don Ricardo. Kayabangan yan. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling, Enrique? Nakalimutan mo na ba noong tayo ang pinagtatawanan at minamaliit ng mga mayayaman sa bayan natin? Naging katulad ka na nila. Naging katulad ka na ng mga taong kinamumuhian natin noon. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumama ng mas malakas kaysa sa kahit anong banta ng pagkawala ng kontrata. Dahil totoo, sa kanyang pag-akyat sa tugatog ng tagumpay, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng nasa ibaba. Matapos ang tawag, ibinato ni Enrique ang kanyang telepono sa pader. Sumabog ito sa maraming piraso, ngunit hindi nito napatahimik ang ingay sa kanyang ulo. Puno ng galit, tinawagan niya ang kanyang executive assistant gamit ang landline. Find out everything about that girl, that waitress, at hanapin mo kung sino ang nag-upload ng video. Sigaw niya. Gusto kong mawala ang video. Na yan. Bayaran mo kung sino ang dapat bayaran. At yung babaeng yun. Alukin mo ng pera. Bigyan mo ng presyo. Lahat ng tao may presyo. Siguraduhin mong hindi na siya muling magsasalita. Ibinaba niya ang telepono. Sa gitna ng kanyang galit, sa gitna ng kaguluhan, isang imahe, ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, ang mukha ni Leah. Ang kalmadong mukha. Ang mga matang hindi natinag. At sa unang pagkakataon, naisip niya paano kung tama ang kanyang ama. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa mga bintana ng kanilang maliit na apartment. Isang mahinang tunog na tila nakikisabay sa kabog ng dibdib ni Leah. Pinauwi siya ni Teresa mula sa restaurant, sinabing mas mabuting magpalamig muna ng sitwasyon. Ngayon, nakaupo siya sa kanilang munting sala. Ang kanyang isip ay isang magulong dagat ng mga tanong at takot. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Ito ang tanging bumubuhay sa kanila ni Mia. Paano ang mga gamot, ang mga bayarin, ang utang? Ang isang gabing pagtatanggol sa dignidad ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niya. Ate, may kumakatok, sabi ni Mia mula sa kanyang kwarto. Ang tinig ay nag-aalangan. Nagkatinginan sila. Bihira silang magkaroon ng bisita. Dahan-dahang lumapit si Leah sa pinto, sumilip sa maliit na butas. Isang lalaking hindi pamilyar na kasuot ng mamahaling barong. May dalang itim na briefcase. Mukha siyang abogado. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Binuksan niya ang pinto ng bahagya. Miss Liana Morales. Tanong ng lalaki, ang boses ay formal at walang emosyon. Ako nga po. Sino po sila? Ako si Attorney Diaz. Ipinadala ako rito ni Mr. Enrique De Marco. Ang pangalang iyon ay nagdulot ng bigat sa hangin. Naramdaman ni Leah na humigpit ang hawak niya sa doorknob. Pwede ba tayong mag-usap sa loob? Saglit lang ito. Sabi ng abogado, ang tingin ay lumibot sa simpleng pasilyo ng kanilang apartment building na tila may nakitang dumi. Nag-aalangan man pinapasok siya ni Leah. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa labas. Pinaupo niya ito sa kanilang luma, ngunit malinis na sopa. Lumabas si Mia mula sa kwarto puno ng kuryosidad, ngunit sinanyasan siya ni Leah na bumalik muna. Nang sila na lang dalawa, binuksan ni Attorney Diaz ang kanyang briefcase. Walang paligoy-ligoy.
Inilabas niya ang dalawang bagay at inilapag sa maliit na lamesa sa kanilang pagitan. Ang una ay isang manager's check. Nakasulat dito ang pangalan niya, Liana Morales, at ang halaga PHP 500. Napasinghap si Lia. Ang halagang yon, halos kalahati na yon ng utang nila sa ospital. Ang halagang yon ay katumbas ng mahigit 2 taon niyang sahod sa restaurant. Ang halagang yon ay kapayapaan, seguridad. Ang pangalawa ay isang makapal na dokumento. Sa ibabaw nakasulat ang mga salitang non-disclosure and settlement agreement. 500,000 piso, Miss Morales. Nagsimulang magpaliwanag si Attorney Diaz. Ang kanyang tono ay parang nagbebenta ng isang produkto. Ito ay bilang kabayaran sa emotional distress na idinulot sa iyo ng insidente. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan itong kasunduan. Kinuha ni Lia ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binasa niya ang ilang mga linya, legal jargon, ngunit malinaw ang mensahe. Sa pagpirma niya, hindi na siya maaaring magsalita patungkol sa nangyari. Sasabihin niya sa publiko na isa iyong misunderstanding. Maglalabas siya ng isang public apology para sa kanyang bahagi sa gulo. At higit sa lahat, aaminin niyang tinanggap niya ang pera bilang tulong at hindi bilang bayad pinsala. Ito ay isang pagbili. Binibili ni Enrique De Marco hindi lang ang kanyang katahimikan, kundi pati na rin ang kanyang kwento. Binibili nito ang katotohanan. Mr. De Marco understands your situation. Pagpapatuloy ng abogado, isang pahiwatig ng pagmamaliit sa kanyang boses. Nais niyang tumulong. Isipin mo na lang, Miss Morales, ang perang ito, malaki ang maitutulong sa pamilya mo. Matatapos na ang gulo. Makakabalik na sa normal ang lahat. Tumingin si Lia sa tseke. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina sa ospital, ang mga monitor, ang mga bill. Narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Mia sa kabilang kwarto. Ang perang ito ang sagot. Isang pirma lang. Isang maliit na pagsisinungaling. Isang paglunok sa kanyang pride. Tumingin siya kay Attorney Diaz. Nakita niya sa mga mata nito ang inaasahan na siya ko, isang ordinaryong waitress na gipit sa pera ay agad na susunggaban ng alok. Para sa kanila, lahat ng tao ay may presyo at ito na ang presyo niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang alaala ng kanyang ina na kahit hirap ng huminga, ay nagawa pa ring sabihin sa kanya, ang pera, Lia, naubos. Ang posisyon, nawawala. Pero ang dignidad, yan ang tanging yaman na walang sino man ang makakakuha sa iyo maliban sa sarili mo. Isang biglaang kalinawan ang bumuhos sa kanyang isipan. Ang 500,000 ay hindi kapayapaan. Ito ay isang kadena. Isang kadena na itatali siya sa isang kasinungalingan habang buhay. Isang pag-amin na ang kanyang dignidad ay may katumbas na presyo. Dahan-dahan kinuha ni Lia ang tseke. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos sa harap ng nagtatakang abogado, pinunit niya ito sa gitna. TRRK ang natunog ng napupunit na papel ay tila mas malakas kaysa sa kulog sa labas. Kinuha niya ang non-disclosure agreement at ginawa rin ng pareho. Pinunit niya ito nang paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Napatayo si Attorney Diaz, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung anong sinasayang mo? Tumayo rin si Lia. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay nawala na. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matatag na apoy. Alam ko po kung ano ang tinatanggihan ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. At mas alam ko kung ano ang pinipili ko. Inilagay niya ang mga piraso ng papel sa kamay ng abogado. My silence is not for sale. Sabi niya sa Ingles, ang mga salita ay lumabas ng may diin at dignidad. And tell Mr. Enrique De Marco that my dignity is worth more than his money. Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Bulong ng abogado, nag-aayos ng kanyang damit, tila hindi alam
kung paano re-react. You are making a very powerful enemy. Hindi po ako nakikipag-away, sagot ni Leah. Pinoprotektahan ko lang po ang natitira sa akin. Binuksan niya ang pinto. Salamat po sa pagdalaw ninyo. Nang walang masabi lumabas si Attorney Diaz, dala ang mga piraso ng papel na simbolo ng kanyang kabiguan. Isinara ni Leah ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napapikit siya, ang kanyang puso ay bumibilis. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa buong araw naramdaman niya ang kapayapaan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang opisina, nakatanggap si Enrique De Marco ng isang tawag. Sir, sabi ng nanginginig na boses ni Attorney Diaz sa kabilang linya, may problema po tayo. Tinanggihan niya ang alok. What do you mean tinanggihan? Taasan mo ang presyo? Gawin mong 1,000,000. Sigaw ni Enrique. Hindi po yun ang problema, sir. Pinunit niya. Pinunit niya ang tseke sa harap ko. Huminto sandali ang abogado, tila inuulit sa isip ang eksena. At may pinapasabi po siya. Ano? My silence is not for sale, and tell Mr. Enrique De Marco that my dignity is worth more than his money. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Si Enrique De Marco, ang taong naniniwalang lahat ng bagay at lahat ng tao ay nabibili, ay nakatuklas ng isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming hindi niya gaanong kilala. Hindi paghanga, hindi respeto, hindi pa. Isang purong hindi maipaliwanag, kuryosidad. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ang salitang hindi ay hindi pamilyar kay Enrique De Marco. Sa kanyang mundo ang hindi ay simula pa lang ng negosasyon. Ito ay isang hamon para taasan ang alok, gumamit ng mas matinding pressure o humanap ng ibang paraan para makuha ang gusto niya. Ngunit ang hindi ni Leah ay iba. Hindi ito isang taktikang pangnegosyo. Ito ay isang pader. Isang pader na gawa sa isang materyales na hindi kayang tibagin ng kanyang pera. Sa sumunod na araw, sa halip na magalit isang kakaibang pagkabalisahan ang bumalot sa kanya. Hindi niya maialis sa isip ang mga salitang iyon. My dignity is worth more than his money. Sino ang nagsasabi niyan sa panahon ngayon? Lalo na ang isang taong halatang nangangailangan. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, gumawa siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Isang bagay na wala sa kanyang karaniwang routine ng mga board meeting at business lunch. Nagdesisyon siyang lumabas ng walang driver, walang bodyguard at walang plano. Isinuot niya ang isang simpleng polo shirt, baseball cap at salamin. Nagmaneho siya ng isa sa kanyang hindi gaanong mamahaling sasakyan at nagtungo sa address na ibinigay sa kanya ng kanyang assistant, ang address ni Liana Morales. Ang kanyang sasakyan na karaniwan sa BGC o Makati ay tila isang alien sa masikip at magulong kalye ng distrito ng Santa Ana. Dito ang mga gusali ay magkakadikit, ang mga sampayan ay nakasabit sa mga bintana, at ang buhay ay umaapaw sa kalsada, mga batang naglalaro, mga tindahan, sa bangketa, mga nag-iinuman sa kanto. Ito ay isang mundong pamilyar, ngunit matagal nang tinalikuran ni Enrique. Ang mundo ng kanyang kabataan. Ipinark niya ang sasakyan sa di kalayuan at naglakad. Bawat hakbang ay nagdulot ng isang pitik ng alaala, ang amoy ng maruming kanal, ang ingay ng mga tricycle, ang init ng araw sa balat. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao, hindi dahil kilala siya, kundi dahil isa siyang dayo sa kanilang lugar. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang wala siya sa kanyang teritoryo. Mula sa kabilang kalsada, sa lilim ng isang malaking puno ng mangga, natanaw niya ang apartment building ni Leah. Isa itong lumang 3-story building na kumukupas na ang pintura. Umupo siya sa isang sementadong upuan, nagkunwaring naghihintay at nagmasid. Pagkaraan ng halos 1 oras lumabas si Leah.
Hindi siya naka-uniforme. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon. Kasama niya si Mia. Nakita ni Enrique kung paano maingat na inalalaya ni Lia ang kapatid pababa ng hagdanan. Nakita niya ang ngiti sa mukha ni Lia habang nakikipag-usap ito. Sa bata isang nangiting totoo. Walang halong pagkukunwari, hindi tulad ng nangiting ibinibigay niya sa mga customers sa restaurant. Naglakad sila papunta sa isang maliit na tindahan sa kanto. Habang naghihintay na upo si Mia sa isang bangko, may lumapit na batang kalye marungis at payat. Akala ni Enrique ay itataboy ito ni Lia. Ngunit sa halip nginitian niya ang bata, kumuha ng tinapay mula sa kanyang supot at ibinigay dito. Isang simpleng eksena, ngunit para kay Enrique ito ay isang malakas na sampal. Ang babaeng tinawag niyang simple-minded ay nagpakita ng kabutihang ang hangin sa perlas ng silangan ay naging mabigat at puno ng hinala. Para kay Lia ang bawat ngiti ng kasamahan ay tila may anino. Ang bawat bulungan ay parang isang akusasyon. Ang restaurant na dati niyang kanlungan mula sa mga problema sa bahay ay naging isang korte kung saan siya ang nasasakdal, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan. Kinahapunan tinawag siya ni Teresa sa opisina. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang manager ay isang bagay na hindi pa niya nakita, dati isang pinaghalong awa, pagkadismaya at kawalan ng magawa. Lia, umupo ka? Sabi ni Teresa umiiwas ng tingin. May kailangan tayong pag-usapan. Umupo si Lia, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan, pinipigilan ang panginginig. Tungkol po ba ito sa video, ma'am? Hindi lang sa video, Lia. Huminga ng malalim si Teresa. May nagsabi sa akin, may nagsabing may nakakita sa'yo na tumatanggap ng pera sa isang lalaki bago pa mangyari ang insidente. At ang mga may-ari, natatakot sila. Iniisip nilang baka isa itong set up, isang extortion plot. Ang mga salita ay tumama kay Lia na parang isang malakas na sampal. Ano po? Hindi po totoo yan, ma'am. Kilala niyo po ako. Kailanman ay hindi ko po gagawin yun. Alam ko, Lia. Naniniwala ako sa'yo. Mahinang sabi ni Teresa at sa wakas ay tumingin sa kanyang mga mata. Pero wala sa akin ang desisyon. Ang management ay nag-utos. Kailangan ka naming i-suspend indefinitely habang iniimbestigahan ang bagay na ito. Suspendido. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ito ay isang magalang na paraan ng pagsasabing tanggal ka na. Ang kanyang pinakamatinding takot ay nagkatotoo. Hindi dahil sa ginawa niya kundi dahil sa isang kasinungalingan na gawa ng iba. Sino po ang nagsabi? Tanong ni Lia, ang boses ay basag na. Sino po ang naninira sa akin? Hindi sumagot si Teresa, ngunit ang kanyang tingin ay bahagyang napunta sa labas ng salaming pinto ng opisina. Sa di kalayuan nakita ni Lia si Camille na nagpupunas ng lamesa sumusulyap sa kanilang direksyon. Ang muka ay isang perpektong maskara ng inosenteng pagtatrabaho. At sa sandaling iyon, alam na ni Lia. Napatayo siya. Walang luha. Ang sakit at takot sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang malamig at nagngangalit na galit, isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Naiintindihan ko po, sabi niya kay Teresa, ang boses ay walang emosyon. Saan ko po pwedeng kunin ang mga gamit ko? Pinangunahan siya ni Teresa patungo sa staff room. Ang balita ay kumalat na. Ang mga kasamahan niya ay umiiwas sa kanya na para bang siya ay may nakakahawang sakit. Binuksan niya ang kanyang locker at nagsimulang ilagay ang kanyang mga gamit sa isang maliit na paper bag, isang ekstrang uniforme, isang libro na binabasa niya tuwing break, isang larawan nila ni Mia. Ang bawat bagay na inilalagay niya sa bag ay tila isang piraso ng kanyang buhay na inaalis. Ang kanyang sahod, ang kanyang mga pangarap, ang pag-asa. Nang isasara na niya ang pinto ng locker, isang boses
ang bumasag sa katahimikan ng silid. Aalis ka na pala, sayang naman. Akala ko pa naman dito ka na magiging sikat. Humarap si Leah. Nakasandal si Camille sa pader, ang mga braso ay magkasalikop, ang mukha ay puno ng hindi maitagong tagumpay. Hindi sumagot si Leah. Pinulot niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad papalabas. Tea? Pagpapatuloy ni Camille, sumusunod sa kanya. This is what happens when you fly too close to the sun, little scholar. Akala mo kung sino ka na dahil lang marunong kang mag-Ingles, sa huli, isa ka pa ring waitress. At ngayon, wala ka ng trabaho. Huminto si Leah sa gitna ng silid. Ang kanyang likod ay nakaharap pa rin kay Camille. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom. Ang bawat salita ni Camille ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy sa loob niya. Bumaling siya dahan-dahan. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng sakit ngayon ay blangko. Isang nakakatakot na kalmado. At least I flew. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Kahit sandali lang lumipad ako. You just crawl in the dirt, Camille. Nabubuhay ka sa paninira at pagkainggit sa iba. You feed on other people's misery. Sabihin mo sa akin anong lasa. Natigilan si Camille. Hindi niya inaasahan ang sagot. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. How dare you? Sino ka para? Ngunit hindi na siya pinatapos ni Leah. Sa isang iglap nawala ang lahat ng kanyang pagpipigil. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pang-aapi ay nagtipon-tipon sa isang kilos. May isang baso ng tubig sa service table sa tabi nila. Kinuha ito ni Leah. At sa isang mabilis at walang alinlangang galaw, ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ni Camille. Flash! Ang malamig na tubig ay tumama sa mukha ni Camille. Ang kanyang mamahaling makeup ay nagsimulang mag-smudge, tumutulo na parang itim na luha. Ang kanyang buhok ay tumulo. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa pagkabigla. Isang matinis na sigaw ang kumawala kay Camille, isang sigaw ng galit at kahihiyan. Ang lahat ng staff sa malapit ay napahinto na panganga sa eksena. Wala kang karapatan. Sigaw ni Camille, sinusubukang punasan ang kanyang mukha. At wala ka ring karapatan na sirain ang buhay ko dahil lang sa inggit mo. Ganting sigaw ni Leah, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. At sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng mga sigawan at pagkabigla, isang tao ang tahimik na nakatayo sa bukana ng staff room. Si Enrique De Marco. Dumating siya para personal na kausapin si Leah para subukang itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit sa halip na tagpuan niya ang isang eksenang mas magulo pa sa inaasahan niya. Nakita niya ang lahat, ang mapanuyang mga salita ni Camille, ang nag-aapoy na sagot ni Leah at ang biglaang pagbuhos ng tubig. Nakatayo siya roon, hindi makagalaw. Sa isang iglap, ang babaeng nakita niyang nagbibigay ng tinapay sa isang pulubi ay ang siya ring babaeng kayang magbuhos ng tubig sa mukha ng kaaway. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang nakita niya ay hindi isang eskandalosang waitress. Ang nakita niya ay isang mandirigma, isang mandirigmang napilitang lumaban. At sa sandaling iyon, alam niyang bahagi siya ng dahilan kung bakit ito nangyari. Ang pagpasok ni Enrique De Marco sa eksena ay nagdulot ng isang biglaang katahimikan na para bang isang direktor ang sumigaw ng cut sa isang magulong pelikula. Ang sigaw ni Camille ay naputol sa ere. Ang nag-aalab na mga mata ni Leah ay bahagyang nanlaki sa pagkabigla. Ang mga nag-uusisang empleyado ay biglang naging abala sa kanilang mga ginagawa. Nais na maging invisible. Si Enrique. Ang simula ng lahat ng ito, narito ngayon sa katapusan. Ang mga mata ni Enrique ay lumipat mula sa basang-basa at galit na si Camille patungo kay Leah. Nakita niya ang baso sa kamay ni Leah, ang pag-akyat baba ng dibdib nito, ang determinasyon sa kanyang mga mata na unti-unting napapalitan ng realisasyon sa kung sino ang kadarating lang. Hindi siya nagsalita. Sa halip lumampas siya sa kanilang dalawa
at naglakad ng diretso patungo sa opisina ni Teresa. Nakadarating lang din dahil sa ingay. Mr. DeMarco, sabi ni Teresa, ang boses ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Hindi po namin kayo inaasahan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Enrique. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maaring tanggihan. Ikaw, ako at siya. Dagdag niya bahagyang tumango sa direksyon ni Camille. Sa loob ng opisina mo, ngayon na. Walang nagawa si Teresa kundi sumunod. Pumasok sila sa opisina at si Camille, kahit nanginginig pa sa galit at lamig, ay sumunod din marahil iniisip na ito na ang pagkakataon niyang makuha ang buong simpatiya ng milyonaryo. Iniwan si Leah na nakatayo sa labas mag-isa. Naramdaman niyang tila nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader, ang baso ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ano na ang mangyayari ngayon? Sa loob ng opisina, isinara ni Enrique ang pinto. Hinarap niya si Camille. Ang kanyang tingin ay hindi galit. Ito ay malamig at mapanuri. Uulitin mo ba sa harap ko ang sinabi mo kay Miss Teresa? Tanong niya. Nag-aalangan si Camille, ngunit nakita niya itong pagkakataon. Sir, ang totoo po. Nakita ko po si Leah na tumatanggap ng pera. Sa tingin ko po, plinano niya ang lahat para sirain kayo at makakuha ng pera. Hindi kumurap si Enrique. Talaga, kailan mo ito nakita? Anong oras, anong itsura ng lalaki? Sunod-sunod ang tanong. Nagsimulang magpanik si Camille. Nag-imbento siya ng mga detalye. Nung isang araw po, bago kayo dumating, matangkad po na ka-Amerikana. Habang nagsasalita si Camille, inilabas ni Enrique ang kanyang telepono. Hindi niya ito tiningnan. Nakatuon pa rin ang kanyang mga mata kay Camille. Miss Teresa, sabi ni Enrique, hindi inaalis ang tingin. May tiwala ka ba sa empleyado mong ito? Nag-aalangan si Teresa. Si Camille po, matagal na rin po siyang nagtatrabaho dito. Hindi yan ang tanong ko, sabi ni Enrique. Ang tanong ko, may tiwala ka ba sa kanya? Hindi nakasagot si Teresa. At ang kanyang katahimikan ay isang sagot na rin. Pagkatapos ay ipinatong ni Enrique ang kanyang telepono sa lamesa at pinindot ang play. Isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Boses ito ng isang lalaki. Sir, tinanggihan niya ang alok. Pinunit niya ang tseke sa harap ko at may pinapasabi po siya, "My silence is not for sale." Ito ang boses ni Attorney Diaz na nirecord ni Enrique noong sila'y nag-usap. Napatigil si Camille. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Iyan ang boses ng abogado ko. Paliwanag ni Enrique, ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Noong isang araw, inalok ko si Miss Morales ng ₱250,000 para manahimik. Tinanggihan niya. Pinunit niya ang tseke. Paano nangyari na ang isang taong tumanggi sa ₱250,000 ay magpaplano ng lahat para lang sa pera? Tumingin siya kay Camille, ang kanyang mga mata. Ngayon ay tila nakikita ang kaluluwa nito. At paano nangyari na ang lalaking sinasabi mong nagbigay sa kanya ng pera ay mukhang kamukha ng abogado ko na kinabukasan palang pumunta sa kanya? Ang mga kasinungalingan ni Camille ay gumuho. Wala na siyang masabi. Napatingin siya kay Teresa, humihingi ng tulong, ngunit ang nakita niya ay isang mukha ng matinding pagkadismaya. Pero bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Nalilitong tanong ni Teresa kay Enrique. Kayo po ang biktima dito. Umiling si Enrique. Hindi. Ako ang nagsimula ng lahat. Dahil sa kayabangan ko, nagkaroon ng gulo. At dahil sa gulo, nakita ng mga taong tulad niya. Sabi niya, tumingin kay Camille. Ang pagkakataon na manira ng iba. Huminga siya ng malalim. Si Miss Morales ay nawalan ng trabaho dahil sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na umusbong mula
sa aking pagkakamali. Kaya responsibilidad kong itama ito. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Camille. Umalis ka na. Huwag ka nang magpakita pa rito. Nang walang salita tumakbo si Camille palabas ng opisina, dala ang kanyang kahihiyan. Iniwan ni Enrique si Teresa sa loob na tulala pa rin sa mga nangyari. Lumabas siya at nakita si Leah na nakaupo sa isang sulok. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Sa sahig, naroon pa rin ang mga piraso ng nabasag na baso. Hindi alam ni Enrique kung ano ang sasabihin. Ang mga salitang patawad o sorry ay tila napakababaw. Lumabas siya ng restaurant. Ang ulan kanina ay tumila na, ngunit ang kalye ay basa pa rin at ang hangin ay malamig. Nakita niyang naglalakad si Leah, walang payong patungo sa isang waiting shed. Sinundan niya ito. Umupo si Leah sa dulo ng mahabang upuan ng shed. Nakatingin sa malayo ang mga mata ay walang buhay. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Enrique. Tumayo si Enrique sa kanyang likuran, hindi alam kung paano sisimulan ang isang usapan. Ang ulan ay nagsimulang umambon muli. Binuksan ni Enrique ang kanyang payong, hindi para sa kanyang sarili. Itinapat niya ito sa ibabaw ni Leah. Pinoprotektahan siya mula sa maliliit na patak ng ulan na nagsisimulang mahulog. Hindi sila nagsalita. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga sasakyan sa basang kalsada at ang mahinang pagpatak ng ambon sa payong. Ito ang unang pagkakataon na may ginawa si Enrique de Marco para sa ibang tao nang walang inaasahang kapalit. Ito ang unang hakbang. At sa ilalim ng kulay abong langit ng Maynila, sa tabi ng isang babaeng sinaktan niya, nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay patungo sa pagbabago. Ang katahimikan sa ilalim ng payong ay may sariling bigat at kahulugan. Para kay Leah, ang presensya ni Enrique sa kanyang likuran ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Ito ba ay isa na namang uri ng pagmamaliit, isang pagpapakita ng kapangyarihan na kahit sa pinakamababa niyang punto ay kaya pa rin siyang sundan, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Nakita niya ang itim na payong sa ibabaw niya at sa likod nito ang seryosong mukha ni Enrique de Marco. Ang kanyang mga mata, ang mga matang minsan ay tumingin sa kanya. Nang may pang-aalipusta ngayon ay may bahid ng isang bagay na hindi niya mabasa. Pagsisisi, awa. Ano pong ginagawa ninyo rito? Tanong ni Leah, ang kanyang boses ay mahina at pagod. Lumipat si Enrique at umupo sa kabilang dulo ng bangko. Pinapanatili ang distansya, ngunit sinisiguradong pareho silang nasa ilalim ng payong. Ang tunog ng ambon sa itim na tela, ang tanging musika sa kanilang pagitan. I was wrong, Leah, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Ang boses niya ay iba, walang kayabangan, walang kapangyarihan. Ito ay boses lang ng isang tao. Mali ako. Hindi sumagot si Leah. Hinintay niya ang kasunod, ang mga paliwanag, ang mga dahilan. I became a monster without realizing it. Pagpapatuloy ni Enrique, nakatingin sa basang kalsada. Naging halimaw ako nang hindi ko namamalayan. Sa sobrang paghahangad kong patunayan sa mundo na hindi na ako yung batang mahirap na inaapi, ako mismo ang naging mga api. Huminto siya, tila nahihirapang lunukin ang sarili niyang mga salita. You reminded me of who I used to be and who I don't want to be anymore. Tumingin si Leah sa kanya. Sa kabila ng lahat, nakita niya ang isang kislap ng katapatan sa mga mata nito. Ngunit ang sakit at kahihiyan ay masyadong malalim para basta na lang mapawi ng isang pag-amin. Ang isang sorry po ba ay maibabalik ang trabaho ko? Mahina niyang tanong, ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Ang sorry po ba ay mababayaran ang mga gamot ng kapatid ko? Hindi umilag si Enrique sa tanong. Tinanggap niya ito na parang isang sampal na nararapat sa kanya. Hindi. Sagot niya. Walang salita ang makakapag-ayos ng pinsalang nagawa ko, kaya hindi ako nandito para lang mag-sorry.
Mula sa bulsa ng kanyang coat, may kinuha siyang isang sobre. Hindi ito sobreng puno ng pera. Isa itong sobreng may logo ng kanyang kumpanya. Inabot niya ito kay Leah. Nag-aalangan man kinuha ito ni Leah. Binuksan niya. Sa loob may mga dokumento, isang brochure at isang application form. The Phoenix Scholarship Foundation, a second chance for interrupted dreams. Pinag-aralan ko ang tungkol sa'yo, pag-amin ni Enrique. Alam kong isa kang scholar. Alam kong napilitan ka lang huminto. Kagabi, ipinag-utos ko sa mga abogado ko na magtayo ng isang foundation. Isang scholarship program para sa mga mag-aaral na tulad mo matatalino, may pangarap pero kinailangang tumigil dahil sa mga pagsubok sa buhay. Tumingin si Leah mula sa papel. Patungo sa kanya ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Gusto kong ikaw ang maging unang scholar ng foundation na ito, sabi ni Enrique. Hindi ito charity, Leah. Isa itong investment. Isang investment sa talento mo. Babayaran ng foundation ang buong tuition mo hanggang sa makapagtapos ka. May kasama itong buwanang allowance para hindi mo na kailangang magtrabaho habang nag-aaral. Natigilan si Leah. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito pera para bilhin ang kanyang katahimikan. Ito ay isang pinto. Isang pinto pabalik sa buhay na ninakaw sa kanya. At tungkol sa kapatid mo, dagdag ni Enrique ang boses niya ay mas lalong lumumanay. Nakausap ko na ang isa sa mga pinakamahusay na cardiac surgeon sa bansa. Pumayag siyang tingnan si Mia. Sasagutin ng kumpanya ko ang lahat ng gastos, ang operasyon, ang recovery, lahat. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Leah ang mga luha. Tumulo ang mga ito mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya inaasahan pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pride, ang dignidad na ipinaglaban niya. Bakit? Bakit po ninyo ginagawa ito? Tanong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Para po ba ito luminis ang konsensya ninyo? Umiling si Enrique, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marahil sa simula. Pero habang pinapanood kita, habang inaalam ko ang kwento mo, naintindihan ko. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya. Ang mundong ito ay naging hindi makatarungan sa iyo, Leah. At kung may magagawa ako, para kahit paano ay maitama iyon, gagawin ko. Pinunasan ni Leah ang kanyang mga luha. Tumuwid siya ng upo. Ang pagiging marupok ay napalitan muli ng tatag. Tumingin siya ng diretso kay Enrique. Tatanggapin ko po ang scholarship sa isang kondisyon. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw na ngayon. Nagulat si Enrique. Ano yun? Babayaran ko po lahat na may interes kapag nakapagtapos na ako at nakahanap ng trabaho. At ang tulong para sa kapatid ko, ituturing ko po itong isang utang, isang loan. Hindi po ako tumatanggap ng limos. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, sa restaurant, isang tunay at taos-pusong ngiti ang nakita sa mukha ni Enrique de Marco. Isang ngiting puno ng paghanga. Dito niya lubusang naintindihan. Ang dignidad ni Leah ay hindi lang isang salita. Ito ay isang prinsipyo. Isang bagay na hindi kayang bilhin o bayaran, kundi dapat igalang. Inilahad niya ang kanyang kamay. Isang kamay na hindi na nag-aalok ng pera, kundi ng isang kasunduan. Deal, sabi niya. Nag-alinlangan si Leah ng isang segundo. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay ni Enrique. Ang kanilang mga palad ay nagdikit ang magaspang na palad ng isang babaeng sanay sa pagtatrabaho at ang makinis na palad ng isang lalaking sanay sa pagpirma ng mga kontrata. Ang pagkamay na yon ay higit pa sa isang kasunduan. Ito ay isang pagtatapos at isang simula. Ang pagtatapos ng isang laban na nagsimula sa kayabangan at ang simula ng isang pagkakaunawan na itinayo sa pundasyon ng respeto. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, tumila ang ulan. At sa pagitan ng mga ulap, isang sinag ng araw, ang sumilip, nagbibigay liwanag sa basang kalye,
na para bang ang langit mismo ay sumasang-ayon sa bagong simula na nabuo sa isang hamak na waiting shed. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng mainit na sikat ng araw at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago sa buhay ng mga taong pinagtagpo ng isang gabing puno ng tensyon. Ang campus ng Unibersidad ng Pilipinas ay kasing gulo at kasing buhay ng dati. Ngunit para kay Leah na muling naglalakad sa mga pasilyo nito, bawat sulok ay may bagong kahulugan. Dala ang kanyang mga libro, hindi na siya ang waitress na may pasan na mga problema, kundi isang iskolar, isang mag-aaral na binigyan ng pangalawang pagkakataon. Mas nakatuon siya ngayon, mas determinado. Ang bawat aralin ay hindi na lang teorya. Ito ay isang sandata, isang hakbang papalapit sa isang kinabukasan kung saan siya at hindi ang sirkumstansya ang may hawak ng kanyang tadhana. Sa kanilang apartment, ang dating mahinang pag-ubo ni Mia ay napalitan ng masiglang tawanan. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang dating maputlang balat ng bata ay may kulay na ngayon at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na niya kailangan ang napakaraming gamot. Ang tanging kailangan na lang niya ay ang patuloy na pag-aalaga at ang pagmamahal ng kanyang ate. Ang kalusugan ni Mia ang pinakamalaking himala sa buhay ni Leah. Minsan sa isang linggo nagkikita sina Leah at Enrique. Hindi ito mga romantikong dati. Ito ay mga pag-uusap sa isang simpleng coffee shop malapit sa unibersidad. Magkaibigan, isang kakaibang pagkakaibigan na nabuo mula sa abo ng isang komprontasyon. Pinag-uusapan nila ang mga libro, ang mga pangarap ni Leah, ang mga bagong natututunan niya. At sa mga pag-uusap na yon, nakikita ni Leah ang pagbabago kay Enrique. Ang dating aroganteng milyonaryo ay naging mas mapagkumbaba, mas mausisa. Ikinuwento niya kay Leah ang mga pagbabagong ginagawa niya sa kanyang kumpanya. Naglunsad siya ng mga bagong programa para sa kapakanan ng mga empleyado, nag-invest sa mga community project. Nagsimula siyang makinig isang bagay na hindi niya ginagawa noon. Maging ang kanyang ama si Don Ricardo ay nagsimulang tingnan siya ng may bagong paggalang hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Isang hapon, habang nagkakape sila, isang email ang natanggap ni Leah. Isang imbitasyon. Inaanyayahan siya ng Linguistics Department na maging isa sa mga guest speaker para sa isang symposium na may temang wika, kultura at kapangyarihan. Ako, gulat na tanong ni Leah, ipinapakita ang telepono kay Enrique. Bakit ako estudyante pa lang ako? Ngumiti si Enrique. Dahil may kwento ka, Leah, isang kwentong kailangang marinig ng iba. Sa araw ng symposium ang bulwagan ay puno ng mga estudyante at propesor. Nandoon si Teresa ang dati niyang manager na ngayon ay isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan. Nandoon si Mia kasama ang isang nurse. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang ate. Nanginginig ang mga tuhod ni Leah habang paakyat siya sa entablado. Ngunit, nang tumayo siya sa harap ng mikropono at natanaw ang mga mukha ng mga nakikinig, nawala ang kanyang kaba. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanila mga kabataang puno ng pangarap, takot at pag-asa. At sa pinakalikod na hilera ng mga upuan, sa isang madilim na sulok nakaupo si Enrique. Hindi siya nagpakilala kanino man. Isa lang siyang tahimik na manonood. Isang saksi sa bunga ng isang gabing nagpabago sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Leah at nagsimulang magsalita. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Enrique. Hindi niya ikinuwento ang detalye ng kahihiyan. Sa halip ibinahagi niya ang isang kwento tungkol sa halaga ng mga salita. Ang isang salita, simula niya ang kanyang boses, ay malinaw at matatag umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ay maaaring maging isang sandata. Maaari itong gamitin para manakit, para mangmaliit, para magpatahimik. Ngunit ang isang salita ay maaari ring maging isang tulay. Isang tulay para sa pagkakaunawaan, para sa paghilom,
para sa pagbabago. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakaupo si Enrique. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang halaga ng isang salita ay hindi nasusukat sa kung gaano ito kalakas isinigaw o kung gaano ito kasopistikado. Ang tunay na halaga nito ay nasa katotohanang dala nito at sa dignidad ng taong nagsasalita. Nagpatuloy siya, ang kanyang mga salita ay dumadaloy mula sa puso, mula sa kanyang mga karanasan. Ibinahagi niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa yaman o posisyon, kundi sa kakayahang tratuhin ang bawat tao ng may respeto, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang sandali ng katahimikan ang namayani bago ito binasag ng isang malakas at masigabong palakpakan. Tumayo ang mga tao, nagbibigay pugay sa isang babaeng hindi lang nagsasalita tungkol sa wika, kundi isinasabuhay ang kapangyarihan nito. Mula sa likuran, tahimik na tumayo si Enrique at lumabas ng bulwagan bago pa man siya mapansin ng iba. Habang naglalakad siya sa ilalim ng hapon, isang ngingiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi siya ang bayani sa kwentong ito. Siya ang kontrabida na binigyan ng pagkakataong matuto. At iyon para sa kanya ay sapat na. Nang gabing iyon, bumalik si Leah sa isang tahanang hindi na binabagabag ng utang o sakit. Niyakap niya si Mia at habang nakatingin sila sa mga bituin mula sa kanilang maliit na bintana, alam ni Leah na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Ang kanilang mga landas ni Enrique ay maaaring hindi na mag-cruise sa paraang romantiko, ngunit sila ay habang buhay na magiging konektado. Dalawang tao mula sa magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang masakit na aral, ngunit sa huli ay parehong natagpuan ang kanilang sariling kaligtasan, hindi sa isa't isa, kundi sa loob ng kanilang mga sarili. Dahil ang tunay na bagong simula ay hindi lang tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa paggamit ng mga aral nito para bumuo ng isang mas mabuting kinabukasan. At sa kwentong ito, natutunan nilang dalawa na ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang aral ng respeto, ang universal na wika na nauunawaan ng lahat ng puso. 1 taon, 365 araw ng unti-unting paghilom, pagbangon, at pagbuo ng isang bagong uri ng normalidad. Para kay Leah, ang 1 taon ay parang isang buong buhay na nagdaan. Ang dati tahimik na apartment na puno ng anino ng kalungkutan ay ngayoy puno na ng tawanan ni Mia na malusog at masigla ng nakikipaghabulan sa kanilang alagang tuta. Ang mga estante ng libro ni Leah na dati napupuno ng alikabok ngayon ay laging may mga bagong aklat mula sa unibersidad. Siya na ngayon ang nangunguna sa kanyang klase, isang bituin sa kanilang departamento. Ang kanyang mga propesor ay humahanga sa kanyang talas ng isip, isang talas na hinasa hindi lang ng akademya, kundi pati na rin ng mapait na karanasan. Ang dagat ng kanilang buhay ay naging kalmado. Isang hapon, pagkatapos ng isang matagumpay na symposium kung saan isa si Leah sa mga nagsalita, nakita niya ang isang pamilyar na figura na naghihintay sa kanya sa labas ng bulwagan. May dalang 2 tasa ng kape. Si Enrique, naging ritual na nila ito. Ang kanyang presensya ay naging isang komportableng bahagi ng kanyang bagong buhay. Galing mo kanina. Bati ni Enrique, iniabot ang 1 tasa. Ang kanyang nangiti ay totoo. Walang bahid ng dating kayabangan. The professor in you is finally coming out. Salamat. Sagot ni Leah, tinatanggap ang mainit na kape. Salamat sa pagpunta. Lagi simpleng sagot ni Enrique. Naglakad sila sa luntiang damuhan ng campus, nag-uusap tungkol sa mga teorya ng wika at sa mga plano ni Leah pagkatapos ng kolehiyo. Ang kanilang pag-uusap ay madali natural. Ngunit sa ilalim ng kalmadong usapan na yon, may isang bagay na hindi pa rin nare-resolba, isang bagay na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang utang.
Bawat buwan nagpapadala si Leah ng maliit na halaga sa opisina ni Enrique bilang bayad isang simbolikong kilos ng kanyang kalayaan. At bawat buwan, tahimik itong idinideposito ni Enrique sa isang trust fund para sa kinabukasan ni Mia nang hindi nalalaman ni Leah. Ang kanilang payapang mundo ay isang tahimik na dagat. Ngunit hindi nila alam na sa kalaliman nito, isang malaking alon ang nagsisimula ng mabuo. Sa kabilang panig ng syudad, sa malamig at malawak na opisina ng DeMarco Holdings, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Don Ricardo DeMarco. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa buong silid. Enrique, sabi ng matanda walang paligoy-ligoy habang ibinabagsak ang isang makapal na folder sa lamesa ng anak. May problema tayo. Dad, I was about to call you. Huwag ngayon. Putol ni Don Ricardo ang kanyang mga mata ay matalim. Ang Kudo Corporation. Ang mga hapon. 2 buwan na tayong nag-uusap pero walang nangyayari. Paatras sila ng paatras. Kung hindi natin makukuha ang investment na tumalalagay sa alanganin ng expansion natin sa Visayas, napabuntong hininga si Enrique. Ang Kudo deal. Ito ang sakit ng ulo niya sa nakalipas na mga linggo. Isa itong napakalaking investment mula sa isang napakatradisyonal na korporasyon sa Japan. Ang mga numero ay perpekto. Ang alok nila ay higit pa sa patas. Ngunit sa bawat pag-uusap, laging may hadlang. Laging may isang magalang ngunit malamig na pagtanggi. We're doing everything we can, Dad. Baka kailangan lang ng mas maraming oras. Sagot ni Enrique, sinusubukang maging kalmado. Humalakhak si Don Ricardo, isang tawang walang kagalakan. Oras o. Baka naman nawala na ang angas mo, Enrique, mula noong nangyari yung eskandalo sa restaurant, nagbago ka. Naging malambot ka. Dad, that's not... Huwag mo akong lokohin. Tumaas ang boses ng matanda. Nakikita ko. Naririnig ko sa mga board member. Masyado ka nang maawain sa mga empleyado. Masyado ka nang nag-iisip sa imahe mo. Nakalimutan mo na ba kung paano tayo umangat? Ginamit natin ang ating lakas, ang ating talino, para lamangan sila. Hindi tayo naghintay. Sumusugod tayo. Ang mga salita ni Don Ricardo ay parang mga multo mula sa nakaraan. Iyon ang dating Enrique. Ang Enrique na tatalakan, ang isang empleyado para sa maliit na pagkakamali. Ang Enrique na hindi magdadalawang isip na sirain ang isang kakumpetensya. Iba na ngayon, Dad. Mahinahong sagot ni Enrique. Talaga hamon ng kanyang ama. Patunayan mo. Ayusin mo ang Kudo deal kung hindi mo kaya sa bago mong paraan. Huminto si Don Ricardo, lumapit sa bintana at tumingin sa syudad sa ibaba. Baka panahon ng ibalik mo ang dating ikaw. Ang Enrique DeMarco na kinatatakutan ng lahat. Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng lason sa isip ni Enrique. Sa sumunod na linggo, ginawa niya ang lahat. Nag-alok siya ng mas magandang mga tuntunin. Nagpadala siya ng mga regalo, ngunit wala. Ang pader sa pagitan nila ng Kudo Corporation ay nanatiling matibay. Isang gabi sa sobrang pagod at stress, dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na coffee shop malapit sa universidad. Umaasa siyang makita si Leah na para bang ang presensya nito ay isang gamot sa kaguluhan sa kanyang isip. Nakita niya ito sa isang sulok na katutok sa kanyang laptop na papaligiran ng mga libro. Ang payapang itsura nito ay isang malaking kaibahan sa bagyo sa loob niya. Mukhang pagod ka, sabi ni Leah nang mapansin siya. Inalis nito ang kanyang salamin. Medyo pagamin ni Enrique umupo sa tapat niya. Business problems. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa Kudo Corporation, ang tungkol sa mga Hapon, ang tungkol sa pressure mula sa kanyang ama. Hindi siya humihingi ng tulong. Naglalabas lang siya ng sama ng loob.
Parang may hindi nakikitang pader sa pagitan namin, sabi niya. Lahat ng sinasabi namin parang dumadaan lang sa ibabaw ng ulo nila. Walang kumakagat. Nakinig lang si Leah. Nang matapos si Enrique, hindi ito nagbigay ng payo. Sa halip nagtanong ito, pwede ko bang makita? Ang alin? Ang mga email, ang mga proposal, kung paano kayo nakipag-usap sa kanila. Nag-aalangan si Enrique. Confidential ang mga yon. Ngunit sa puntong yon wala na siyang pakialam. May tiwala siya kay Leah. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ang huling email na ipinadala ng kanyang team sa CEO ng Kudo, isang email na direkta profesional at puno ng mga datos na nagpapatunay kung gaano kaganda ang kanilang alok. Tiningnan ito ni Leah. Binasa niya ng mabuti. Isang beses, pangalawang beses. Ang kanyang noo ay dahan-dahang kumunot. Itinaas niya ang kanyang tingin. Mula sa tablet ang kanyang mga mata ay seryoso. Tumingin siya kay Enrique. Enrique, sabi niya sa isang boses na mahina ngunit puno ng katiyakan. Ang problema ay wala sa mga numero ninyo. Huminto siya at ang kanyang mga sumunod na salita ang nagsimula ng isang bagong kabanata sa kanilang kwento. Ang problema ay nasa paraan ng inyong pananalita. Sa bawat pangungusap, nang hindi ninyo namamalayan iniinsulto ninyo sila. Ang mga salita ni Leah ay lumapag sa gitna ng kanilang lamesa na parang isang bato na bumagsak sa tahimik na tubig. Iniinsultong ulit ni Enrique ang kanyang muka ay puno ng pagkalito. Paano professional ang email, diretso sa punto, puno ng respeto. Isang maliit malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Leah. Iyan na nga ang problema, Enrique. Ang diretso sa punto na para sa atin ay respeto sa negosyo. Para sa kanila, ito ay bastos at walang pakundangan. Ikinuwento ni Leah ang tungkol sa konsepto ng high context and low context cultures, isang teorya mula sa kanyang mga aralin sa cross-cultural communication. Ipinaliwanag niya na sa mga kulturang tulad ng sa Pilipinas o Amerika, low context ang mensahe ay nasa mga salita mismo, malinaw, direktiba. Ngunit sa mga kulturang tulad ng sa Japan, high context ang tunay na mensahe ay hindi laging nasa mga salita. Ito ay nasa konteksto sa relasyon, sa mga hindi sinasabi, sa mga pahiwatig. Tingnan mo ito, sabi ni Leah itinuturo ang unang pangungusap ng email sa tablet. Dear Mr. Tanaka, following up on our last conversation, we would like to reiterate the financial benefits. Para sa atin epesyente yan, paliwanag ni Leah. Para sa kanila, isa yang insulto, agad-agad negosyo. Walang personal na pangungumusta, walang pagbanggit sa pamilya sa panahon o sa karangalang makausap sila. Para sa kanila, ipinapahiwatig ninyo na ang tanging halaga ng relasyon ninyo ay pera. O itinuro niya ang isa pang bahagi. We believe this is the best offer you will get. Para sa atin iyan ay kumpiyansa, sabi niya. Para sa kanila iyan ay kayabangan. Para mong sinasabi na sila ang mas nangangailangan sa inyo, hindi kayo. Sa bawat paliwanag ni Leah isang ilaw ang unti-unting nabubuhay sa isip ni Enrique. Ang pader na hindi niya matibag-tibag ay hindi pala gawa sa semento. Ito ay gawa sa salamin ng magkaibang kultura. At sila sa kanilang kanluraning pamamaraan ay paulit-ulit na ibinabangga ang kanilang mga sarili dito. Lahat ng ito dahil lang sa mga salita. Bulong ni Enrique, hindi makapaniwala. Hindi lang sa mga salita, Enrique. Pagtatama ni Leah. Sa wikang nasa pagitan ng mga salita. Nakatitig lang si Enrique kay Leah, puno ng paghanga. Ang babaeng kaharap niya ay hindi lang basta isang matalinong estudyante. Siya ay isang eksperto. Ang kanyang kaalaman ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ituro sa isang business school. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa kaluluwa ng komunikasyon. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo
Sa isip ni Enrique, isang desisyon na mapanganib, hindi kinaugalian, ngunit sa pakiramdam niya ay tama. Tulungan mo ako, Lia. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Siyempre, Enrique, anumang payo na maibibigay ko. Hindi putol niya. Hindi payo. Gusto kong maging bahagi ka ng team. Opisyal. Maging consultant ka para sa deal na ito. Napahinto si Lia. Napailing siya. Enrique, hindi pwede. Isa lang akong estudyante. At ayokong isipin mo na ito ay isa na namang paraan para tulungan ako. Ang takot na maging isang charity case ay malalim pa rin sa kanya. Tumingin si Enrique sa kanyang mga mata, ang intensidad ng kanyang tingin ay hindi pa nakikita ni Lia dati. This is not charity, Lia. This is a job. Sabi niya nang may diin. I am not helping you. I am hiring you. I will pay you the top consultant's rate because your expertise is something my entire team of business graduates clearly lacks. Your value is real. Please let me pay for that value. Ang kanyang mga salita, your value is real. Let me pay for that value ay tumama sa puso ni Lia. Ito ang pagkilala na matagal na niyang hinahangad. Hindi isang pabor, isang profesional na alok. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tumango si Lia. Sige. Kinabukasan ang presensya ni Lia sa boardroom ng DeMarco Holdings ay nagdulot ng mga bulungan. Isang dalagang estudyante sa gitna ng mga veteranong ehekutibo. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ipinapakita ang mga pagkakamali sa kanilang estratehiya. Nang may talino at diplomasya ang mga bulungan, ay napalitan ng katahimikan at pagkatapos ng respeto. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa gitna ng pagpupulong bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo. Tiningnan niya ang eksena, ang kanyang mga mata ay huminto kay Lia na nakatayo sa harap nagpapaliwanag. Ano ang ibig sabihin nito, Enrique? Tanong ng matanda, ang boses ay malamig. Dad, this is Lia Morales. She's our new cultural consultant for the Kudu deal. Ipinakilala siya ni Enrique. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Don Ricardo. Consultant, isang bata. Enrique, kailangan natin ng isang business shark, hindi isang guro sa eskwelahan. Pinaglalaruan mo ba ang kinabukasan ng kumpanyang ito? Ang mga ehekutibo ay napayuko, hindi alam kung saan titingin. Ang kahihiyan ay bumalot sa silid. Tumingin si Lia kay Enrique, handang umalis anumang oras, ngunit hindi siya binitawan ng tingin ni Enrique. Sa halip tumayo ito, hinarap ang kanyang ama. Ang kanyang tindig ay matatag. Hindi ito laro, Dad. Sabi ni Enrique, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bakal. Ito ang solusyon. Sa loob ng 2 buwan, sinubukan natin ang paraan ninyo, ang paraan ng puwersa at pera. At nabigo tayo. Ngayon susubukan natin ang paraan ni Lia. Ang paraan ng pag-unawa at respeto. Lumingon si Enrique sa kanyang team pagkatapos ay kay Lia isang pampublikong deklarasyon ng kanyang tiwala. Humarap siyang muli sa kanyang ama. We will do it Lia's way. Sabi niya nang may diin. Kung mabigo ang deal na ito, I will take full responsibility. Ang hamon ay inilatag na. Isang tahimik na digmaan sa pagitan ng ama at anak, sa pagitan ng luma at bagong paraan. Ang lahat ng mata ay napunta kay Lia. Ang bigat ng isang multibilyong pisong kontrata at ang bigat ng kinabukasan ni Enrique ay nakapatong na ngayon sa kanyang mga balikat. Ang conference room ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mamahaling kape at hindi masambit na tensyon. Sa isang panig ng mahabang mesa ay ang delegasyon ng Kudu Corporation, pinangungunahan ng kanilang chairman, si G. Tanaka, isang matandang lalaki na may mga matang tila nakikita ang lahat ngunit walang ipinapahayag. Sa kabilang panig naroon, si Enrique at ang kanyang team. At sa tabi ni Enrique nakaupo si Lia. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya mukhang isang waitress o isang estudyante.
Nakasuot siya ng isang simpleng itim na business dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang presensya ay tahimik, ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Siya ay isang profesional sa kanyang sariling larangan. Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagdududa, naghihintay na mapatunayang tama siya. Ayon sa plano ni Leah, si Enrique ang magsisimula. Walang PowerPoint presentation, walang mga chart, tanging mga salita. Tumayo si Enrique. Yumuko siya ng bahagya 1 kilos ng paggalang na sinanay nila. Gita na ka, mangginang mga Ginoo. Nagsimula siya sa Ingles, ngunit ang kanyang tono ay mas malumanay, mas personal. Bago tayo magsimula, nais kong humingi ng paumanhin. Isang bahagyang pagtaas ng kilay mula sa delegasyon ng Hapon. Humingi ako ng paumanhin sa aming pagmamadali at sa aming kakulangan ng pag-unawa sa mga naunang pag-uusap. Pagpapatuloy ni Enrique, sa aming paghahangad na ipakita ang mga benepisyo ng ating pagsasama, nakaligtaan namin ang pinakamahalagang bagay, ang pagbuo ng isang tunay na relasyon na nakabatay sa tiwala at paggalang. Para doon, ako po ay taos-pusong nagsisisi. Ang katahimikan sa silid ay halos mababasag. Walang sino man sa team ni Enrique ang nakarinig sa kanya na humingi ng tawad nang ganoon sa buong buhay nila. Maging si Don Ricardo ay tila natigilan. Sa sumunod na oras, tinalakay ni Enrique hindi ang mga numero, kundi ang bisyon. Isang bisyon ng pangmatagalang partnership, isang pagsasanib ng lakas ng Pilipinas at Japan. Ginamit niya ang mga metapora at mga kwentong iminungkahi ni Leah na nagpapakita ng paggalang sa kultura ng Hapon. Ang mga mukha ng delegasyon ay nanatiling hindi mabasa. Ngunit napansin ni Leah ang maliliit na senyales, isang bahagyang pagtango, ang pag-alis ng salamin, para magpunas ang paraan ng kanilang pag-upo na mas nakaharap na ngayon kay Enrique. Sila ay nakikinig, tunay na nakikinig. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating. Isang maliit na probisyon sa kontrata tungkol sa operational control. Iginiit ng team ni Enrique ang 51% na kontrol. Mahigpit itong tinutulan ng kudo. Ang usapan ay huminto. Naramdaman ni Enrique ang tingin ng kanyang ama mula sa likuran, isang tingin na nagsasabing, "Dito mo sila dapat diinan. Huwag kang susuko." Napatingin siya kay Leah. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Leah ang kanyang ballpen at isinulat ang 2 salita sa kanyang notepad at itinulak ito palapit sa kanya. The final test. Ang huling pagsubok. Naunawaan ni Enrique, hindi ito tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino ang mas dominante. Ito ang huling pagsubok nila sa kanyang pagbabago. Huminga ng malalim si Enrique. "G. Tanaka," sabi niya, "nakikita kong pareho tayong may matibay na paninindigan sa puntong ito. At sa halip na pilitin ang isa't isa, marahil ay mas makabubuti kung tayo ay magpahinga muna ng 15 minuto upang ang bawat panig ay makapag-isip ng mahinahon. Ang paggalang sa oras at espasyo ng isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na desisyon." Ang alok na magpahinga sa halip na makipagdebate ay 1 kilos na hindi inaasahan. 1 kilos ng pagpaparaya. 1 kilos na nagpapakita ng kumpiyansa sa partnership, hindi sa sariling posisyon. Tumango si G. Tanaka, isang bahagyang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang magandang mungkahi, G. DeMarco. Sa labas ng conference room, hinarap agad ni Don Ricardo si Enrique. "Nababaliw ka na ba? Ibinibigay mo sa kanila ang momentum. Dapat hindi ka bumitaw." "Dad, magtiwala ka sa proseso?" Mahinahong sagot ni Enrique, ang kanyang tingin ay panatag. Pagkalipas ng eksaktong 15 minuto, bumalik sila sa silid. Umupo si G. Tanaka. Tumingin siya kay Enrique at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 buwan ngumiti siya. "G. DeMarco, sabi niya, "tungkol sa operational control.
Pumapayag na kami sa inyong 51% dahil ipinakita ninyo sa amin ngayon na ang inyong pamumuno ay hindi nakabatay sa puwersa kundi sa karunungan. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang narinig mula sa team ni Enrique. Ang deal ay sarado na. Habang nagkakamayan na, ang lahat lumapit si G. Tanaka kay Enrique. Nagbago ka, G. DeMarco. Sabi niya ng mahina. Ngunit ang mas mahalaga, natuto kang makinig. Tumingin siya kay Leah ng may paggalang. Ang iyong consultant ay napakahusay. Si Don Ricardo, na nakatayo sa isang sulok, ay napatingin kay Leah. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Leah mula sa kanya paghanga. Kinagabihan sa opisina ni Enrique, ang selebrasyon ay tahimik ngunit makabuluhan. Iniabot ni Enrique kay Leah ang isang sobre. Sa loob isang tseke, ang sahod niya bilang consultant, isang halagang makakapagbayad ng malaking bahagi ng natitira nilang utang. Kinuha ito ni Leah. Pagkatapos ay kumuha siya ng isa pang sobre mula sa kanyang bag ang buwanang bayad niya. Heto Enrique, para mabawas sa utang ko sa'yo. Tiningnan ni Enrique ang sobre sa kamay ni Leah. Pagkatapos ay kinuha niya ito, kasama ang isang maliit na notebook kung saan nakalista ang utang nila. At sa harap ni Leah, pinunit niya ang dalawa. Wala kang utang sa akin, Leah. Sabi niya ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang halaga ng kontratang iniligtas mo ngayon ay sapat na para bayaran ang utang na yan ng 100 beses. We're even. Tabla na tayo. Tumingin siya sa mga piraso ng papel. Hindi ito pagbabayad ng utang. Ito ang simula ng ating partnership. Sa wakas, ang bigat na matagal ng pasan ni Leah, ang bigat ng pagiging isang taong tinulungan, ay nawala na. Sila ay pantay na. Sa sandaling iyon ng kalinawan, sa sandaling wala ng mga hadlang, sa pagitan nila, tumingin si Enrique sa kanya, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata. Hinahangaan kita, Leah, sabi niya. Mula pa noong gabing iyon, sa restaurant hanggang sa conference room kanina. Pero sa tingin ko, higit pa ito sa paghanga. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang lahat ay nasabi na sa kanyang mga mata. Ngumiti si Leah, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang ngiting walang takot at walang alinlangan. Humakbang siya palapit at niyakap ito. Isang yakap na nagsasabing, naiintindihan ko. Ganoon din ako. At ito na ang simula. Ilang linggo ang lumipas. Isang maaraw na umaga, magkasama silang dumalaw sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, inilapag ni Leah ang isang kopya ng nilagdaang kontrata. Manakikita niyo po ba? Bulong niya, ang mga luha ay masaya. Ginamit ko po ang mga itinuro ninyo para tumayo sa sarili kong mga paa. Si Enrique ay tahimik na nakatayo sa kanyang likuran. Dahan-dahan ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Leah. Magkasama sa ilalim ng maliwanag na araw, tumingin sila sa hinaharap, isang hinaharap na hindi na nila kailangang harapin ng mag-isa.